Dahil nga galing kami sa party kagabi, ang daming mga pagkain doon, halo-halo. So nag-enjoy kami, kumain kami ng marami, and nalit pa nga din kami umuwi, mga alas 12 na ng madaling araw kami umuwi. Wala nang ligo, natulog na yung mga bata nung pagdating namin dito sa bahay. And then kinabukasan is, tignan mo ang nangyari kay Manting. Ang dami niyang parang bungang araw. Sa Pilipinas is tawag natin bungang araw or tigdas ba, ganun. Pero sa kanila is hindi daw. So sabi ni Amo, hindi daw papasok si Manting sa school para dalhin niya sa hospital kasi buong katawan talaga ni Manting. So pinalitan ko na nga si Manting, naantay lang si Amo na matapos na magpalit, and then siya na yung magdala kay Manting sa hospital kasi ako is maglinis ako, and then dadalhin ko yung homework ni Manting sa school bus kasi kahit absent sila is kailangan ang homework ibigay sa school bus para dalhin sa school. At pag alis na nga nila, ayan, sinimulan ko nang naglinis. Naghugas muna ako ng mga bottle ng mga alaga ko. And sunod naman natin isampay yung mga labahin ko dahil tapos na yung mga damit nila Amo, so isampay na natin. Pagkatapos doon, sunod naman natin itong kwarto nila Amo na linisan. O ganito lang mag-magic mga kitsay. Hindi nga maselan si Amo sa paglilinis dito sa bahay niya, so ako na bahalang mag-magic. May time ako maglinis. And then dito naman tayo sa sala. Ayan, sunod-sunod na natin mag-chicken ang bahay ni Amo. Ito nga lang yung trabaho ko dito. Pag wala yung mga bata, naglilinis ako ng bahay. Kapag busy naman, hindi ako naglilinis. Minsan once a week, twice a week, ganun, kasi maraming activity yung mga alaga ko. Buti nga lang meron si Lola na taga-palengke, taga-luto, kasi sobrang busy talaga sa dami ng activity ng dalawang alaga ko. Minsan nga sa sobrang dami ng activity ng mga alaga ko, babalik kami dito sa bahay, kakain, ihi, tapos papalit sila ulit. And then aalis ulit kami, parang ihi at kain lang minsan yung pahinga namin, and then aalis ulit kami, punta ulit kami sa ibang activities nila. Minsan pa nga or kadalasan is hindi ako kumakain dito kasi pagdating namin dito is pakainin ko sila, and then ayusin ko yung mga bag nila or gamit nila, and then pagkatapos nila is aalis ulit kami. Doon na lang ako kumakain minsan sa pagpasok nila sa activity nila. Habang inaantay ko sila ng 1 oras or 2 oras, doon na ako kumakain kung saan yung makakainan kong store. Sinabihan din naman ako ni Amo na kapag gutom daw ako, pag nasa labas ako is kakain ako, gamitin ko yung octopus na binigay niya sa akin. Yung octopus card kasi na yun is binili ni Amo, and then nilalagyan niya ng pera tapos binigay niya sa akin. Meron din sa mga alaga ko. Pamasahin namin sa pang-araw-araw na pinupuntahan namin or activities ng mga bata, and then kapag gutom din kami, yun din ang pinababayad namin sa bibilhin namin na pagkain. But anyway, balik na nga tayo dito mga kitsize. Ayan, yatid ko na nga yung activity ni Manting sa school bus, and then bumili ako ng pagkain ko. Habang kumakain ako, dumating si Amo, and then si Tingting naman is dumiretso dito sa bahay ni Lola. And sabi ni Amo is after ko daw kumain, pupuntahan ko si Manting doon sa bahay ni Lola para kunin ko siya. Pagkuha ko nga kay Manting, dumiretso kami dito sa baba para sunduin namin si Charlotte. At nakuha na nga namin si Charlotte, so bumili muna kami ng tinapay, and then ayan, nagpicture-picture muna sila dito sa may display dito sa baba ng bahay ni Amo bago kami tumaas. At ayan na nga mga kitsize yung binili ni Amo. And ayan, kain muna tayo mga kitsize. Ay merienda pala mga kitsize. Si Amo is nandun siya sa bathroom. Kami na lang muna ng mga bata yung kakain. Iwan namin yung tinapay ni Amo dito sa table.